Kumusta mga brad? Isang good news nga po para sa mga taong matagal naghintay sa motor na ito. Siguro naman alam nyo na ang balita. Yes po, sapagkat tuloy na nga pong nilabas sa Pilipinas ang SYM Husky ADB 150. As expected nga po, talagang napakaangas niya. Ito yung tipo ng motor na kapag dumaan siya sa'yo, mapapalingon ka. Head turner talaga. Kaya yung mga taong willing bumili, hindi na sila mapakali. Pagdating kasi sa specs at features niya, hindi talaga tinipid. Kung ano yung nilabas nila sa ibang bansa, yun din yung nilabas nila dito sa atin. Hindi katulad sa ibang brand na napakaganda ng nilabas sa ibang bansa, tapos tinipid naman pagdating dito sa atin. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na subscribe. So yun na nga. Siguro naman alam na ng lahat na nandito na nga sa Pilipinas ang matagal hinintay ng mga tao, ang SYM Husky ADB 150. Sa paglabas nga po niya dito sa atin, ang dami talagang natuwa, ang daming na-excite, ang daming namangha kasi nga kargado ito ng mga malulupit na features. Samantalang sa ibang bansa, matagal na nila itong pinagsawahan. Wala yun talagang katotohanan. Dito sa atin, bilib na bilib tayo. Tapos sa ibang bansa pala, pinagsawahan na nila. Pero wala na tayong magagawa doon. Ganun na talaga yun. Kung saan sila masaya, masaya na rin tayo. So bali ang motor nga po na ito ay direkta nga pong tinatapat ng mga tao doon sa Honda ADB 160. Pero syempre hindi na naman po Honda ADB 160 yung katapat niya talaga. Kasi marami pang ibang mga adventure scooter na nandito na sa Pilipinas. Kaso lang made in China yung iba. Kaya yung may karapatan lang daw tumapat sa kanya, yung hindi made in China. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM Husky ADB 150 na mayroong 150 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.2:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 14.5 horsepower at 8,000 RPM, 14.5 Nm of torque at 6,000 RPM na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 120 kilometers per hour. Pero dahil nandito na siya sa Pilipinas, panigurado aabot na ng 140 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 15 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 40 kilometers per liter. So para nga po sa isang adventure scooter na 150cc, matipid na po siya. At ang malupit nga po doon, 15 liters fuel tank capacity siya. Napakalayo na nang pwede mong marating. Kaso hilain ka pa rin pababa. Ang sukat ng niyang gulong 120/70/13 sa harap at 130/70/13 naman sa likuran. Syempre pares po itong naka-tubeless. Diyan nga po sa gulong niya, pang heavy duty talaga ang tataba nila. I mean ang tataba ng gulong niya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Naka-dual channel ABS na po siya. Kaya doon nga po sa mga biglaang hinto para magbiglang liko, safe na safe ka. Huwag ka lang mahuli ng asawa mo. Ang kanyang seat height ay mataas sa 780mm at 117mm naman ang kanyang ground clearance. Mamaya pag-usapan natin yung ground clearance niya. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 153 kg. So para nga po sa isang 150cc na adventure scooter, sakto lang din yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw nga po, isa nga po sa masasabi nating nagbigay buhay or nagbigay angas sa kanya. Wala iba kundi yung headlight niya. Kapag nakaharap kasi ito, parang ang tapang-tapang niya at parang palagi siyang galit. Kaya yan talaga ang isa sa mga nagpaangas sa kanya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital na napakaklase nga din po ng datingan. At syempre katulad doon sa mga katunggali niya, naka-smart key na din po ito. Naka-keyless na po siya. Hindi mo na kailangan magsusi-susi pa. Pa-remote ka na lang. At hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. Pero dito, hindi mo na kailangan manood ng Pornhub sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single-sided monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce.
Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking mas husing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At ito na nga po yung sagot sa lahat ng tanong. Magkano? Ito nga po ay nagkakalaga ng 152,900 pesos. So pagdating nga po sa bagay na yan, hati na naman ang opinyon ng mga tao. Yung iba sinasabi nila para sa isang napakalupit na specs at mga features, sulit na yung presyo niya. Okay. Pero para naman doon sa mga taong malabong bilhan ng mga mama nila, sobrang napakamahal daw talaga. I will send you to Jesus. Yan nga po yung opinion nila. Sobrang mahal daw niya para sa isang brand na hindi naman daw kasali sa The Big Four. Kumbaga para sa kanila, wala kang karapatang magtaas ng presyo kung hindi ka naman kasali sa The Big Four. Ganon nga po yung mindset nila. At ito na nga po yung isa sa mga pinaka-pinipintas nila. Ang pangit daw niya. Kasi para daw sa isang adventure scooter na motor, napakababa daw ng ground clearance niya. Ganon na nga po yung sinasabi ng halos karamihan sa kanila. Puro ground clearance na. Samantalang nung hindi pa siya nilalabas sa Pilipinas, wala silang isyong ganyan. Excited pa nga sila. Kaso nga ngayon nandito na siya, biglang nagka-issue na sila. Ganyan nga po yung sinyalis ng mga taong walang pambili or hindi bibilhan ng mama nila. Yung iba nga nakakatawa pa eh. Sabi pa nila, grabe ang baba naman ng ground clearance niyan. Hindi ako bibili niyan. Mas maganda pa yung Honda ADB 160. Mataas yung ground clearance niya. Ang tanong, bumili ba ng ADB 160? Ano ba yan? Syempre naman, hindi. Kaya kahit anong motor pa yung dalhin sa Pilipinas or kahit gaano kaganda yung motor na ilabas sa Pilipinas, may masasabi talaga sila. Karamihan doon negative pa. Kaya ikaw kung gusto mo talagang bumili, huwag kang ma-discourage doon sa sinasabi nila. Tandaan mo, pera mo yung ipapambili mo dyan at ikaw mismo yung gagamit sa motor na yan. Kaya kung saan ka masaya, doon ka na. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.